we have to understand not everybody will like us. Amen? And not everybody will love us. As the saying goes, you cannot please everybody. Amen? May maganda ngang kasabihan eh. You may be the sweetest strawberry, but sometimes there are people who hate eating strawberries. Kahit na pagkasarap-sarap mong prutas, meron talagang taong hindi mahilig sa prutas. Pagkabait-bait mo man, pagkatapat-tapat mo man, pagkagaling-galing mo man, kailangan natin tanggapin ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Hindi lahat ng tao mamahalin tayo. Amen? And we should learn to live with that difficult truth. We should not be affected by that fact. Amen? Huwag kang magagalit, huwag kang malulungkot, huwag kang madidepress dahil may isang tao o mangilan-ngilan na tao na ayaw. Amen? Because remember this also, my dear friends. Before some people hated you, a lot of people have hated and not liked our Lord first. Nauna si Jesus na kinamuhian at itinaboy ng napakaraming tao. Narinig nga natin sa ating kwento sa Ebanghelyo, hindi daw nagustuhan ng mga tao yung turo niya. Nagtataka sila, nagtatanong, ano ba itong sinasabi niyang siyang tinapay ng buhay, ang katawan niya ay pagkain, ang kanyang dugo ay inumin? Hindi daw nila matanggap yon. Hindi nila gusto ang kanyang turo. Pero tingnan nyo naman, hindi nagalit ang ating Panginoon. Hindi nalungkot ang ating Panginoon. Hindi nagpaapekto ang ating Panginoon. Patuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Hindi siya tumigil sa kanyang misyon. Hindi siya sumuko. At ganyan din ang hamon sa atin. Do not give up. Do not surrender. Do not stop. Even if a lot of people would not like you or would not choose to love you. Amen? Remember these two reasons why we should not stop even if people will not like us. First, because through your life, you are blessing others. Tandaan mo yun. Huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil sa buhay mo, may binibendisyonan ka. Dahil sa ginagawa mo, may pinagpapala. If you would stop, then the blessing would also stop. Remember, you are blessing someone that you do not know. Could you just imagine our Lord if He stopped, if He surrendered? Ay, isip nyo ba kung nagkundam ang ating Panginoon, kung nagpa-apekto siya dun sa mga bulong-bulungan, sinasabi ng ibang tao, sinabi niya, ayoko na nga, paala na nga kayo. Paano tayo? Paano ang ating kaligtasan? Sana, walang kaluluwa ang naliligtas ngayon. Pero nagpapasalamat tayo, hindi sumuko ang ating Panginoon. Kahit na ramdam niya, kahit na alam niya, ayaw siya ng iba. At unawain mo yon. Kahit na ano pang sabihin nila, mga salita lang yan. Amen? Words are just words. Ang chismis ay chismis lang. Ang salita ay salita lang. Angin lang yan. Kung hindi ka magpapaapekto, hindi ka maapektuhan. Kung hindi mo papabayaan na pumasok yan sa isip mo, sa puso mo, sa iyong damdamin, wala ka naman mararamdaman. Pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo dahil may binibendisyonan ka. May nakakatanggap ng papala at grasya dahil sa ginagawa mo. Bayaan mo yung mga ayaw sa iyo. Amen? At second reason why you should continue and not stop even if a lot of people do not like you. Because remember, through your life, you are creating something beautiful. Kung titigil ka,
hindi makikita yung mabuti at maganda na pwede mong gawin sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, nung nakabisita ako doon sa Paris, sa France, narinig ko yung kwento kung paano ginawa yung Eiffel Tower. Siguro halos lahat tayo, pag binanggit yung Eiffel Tower, alam natin kung ano yung itsura. Isa yan sa mga pinakasikat na monumento o binibisita sa buong mundo. Noong pong 1887, isa pong arkitekto ang nakaisip na gawin itong Eiffel Tower. Ang pangalan po niya si Gustave Eiffel. Hinahabol po para sa Science Fair ng 1889. Ang kanyang concept ito, ang kanyang naisip, gumamit mga bakal. Nung inuumpisa na pong tinatayo, ginagawa, alam niyo po, napakaraming Parisian, napakaraming tao na nakatira sa France. Nagsasabi-sabi, nagre-reklamo. Ano daw yung kanyang ginagawa? Napakapangit. Imagine that. When they were building the Eiffel Tower, it was being criticized. They hated the design. Hindi daw nakaakma sa ganda ng Paris. Pinoprotesta. Gusto po nilang sirain, pabagsak yung tinatayo na Eiffel Tower. Pero buti na lang, hindi po nakinig itong arkitekto. Pinagpatuloy po nila yung pagpapagawa ng Eiffel Tower. At pagkatapos pong magawa, tignan nyo naman, napakaraming tao ang namangha. Iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang bansa bumibisita doon sa Paris, doon sa France para lang makita yung Eiffel Tower. Bakit sumikat pa ang Paris? Dahil doon sa ginawa na dating kinamumuhian nila. Ang ganda po ng aral. Tandaan niyo po ito. Pag merong taong ayaw sa iyo, bakit ayaw ka niya? Kasi kamukha ng Eiffel Tower, hindi ka niya maintindihan. Yung mga bagay o mga tao na ayaw mo minsan, special yan. Obra maestra yan. At tandaan mo yon. Kung ayaw ka, kung kinamumuhian ka, kung sinisiraan ka, huwag kang titigil. Bakit? Kasi you are a work of art in progress. You are a masterpiece being made. Hindi ka gusto dahil hindi ka nila kamuka. Amen? Magugustuhan ka lang nila kung kamuka ka nila. Amen? Pero ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang kamuka yung ibang tao? Kung pangit sila, salamat na lang. Di po ba? Gustuhin mo na nakakaiba ka. Dahil yung pagiging iba mo, anong ibig sabihin? Mas maganda ka kesa sa kanila. Mas gwapo ka kesa sa kanila. Mas magaling ka. Mas mabuti ka kesa sa kanila. Ayaw kanila kasi naiinggit lang sila sa iyo. Amen? Kahit na anong gawin po natin, buong buhay natin, anumang estado ng buhay natin, magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na hindi tayo maiintindihan. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na kung saan ayaw tayo. Di tayo mahal. Wala silang pakialam sa atin. Pero sana sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Huwag kang magpa-apekto. Huwag kang susuko. Manatili kang nakangiti at masaya. Pagpatuloy mo yung magandang ginagawa mo. Dahil ang buhay mo ay isang pagpapala sa maraming at may maganda kang pwedeng ipakita at ipagmalaki sa maraming tao, lalong-lalo na sa Diyos.